Hello Sir Dark. Ako si Jeff. 28 years old. Hindi ko nababanggitin ang eksaktong lugar ko para na rin sa privacy neto, basta sa Bataan ito nangyari kamakailan lang. Tubong Pampanga ako Sir Dark, taga Bataan naman ang napangasawa ko. Share ko lang po yung dark experience ko sa isang bahay na ginawaan ko ng wire ng kuryente. Marunong kasi ako pagdating sa mga wiring. 7:30 morning. Araw ng linggo nagkakape ako sa terrace ng aming bahay nang makatanggap ako ng text message mula sa isang kliyente. May ipapagawa daw siyang ilaw. Ayaw daw kasi mag-on ito kahit buo naman ang bawat ilaw na nilalagay niya. Doon pa lang alam ko na nabaka sa wire ang diferensya nito. Araw kasi ng pahinga ko. Hindi ko dapat ito tatanggapin since isa lang naman kaya pupuntahan ko na. Extra income din naman kaya nag-reply na ako sa kanya ng okay at tinanong ang eksaktong lokasyon niya. Hinigop ko na ng hinigop ang aking kape at kinuha na ang susi ng motor ko at iginayak ang mga tools na gagamitin ko sa pagkumpuni. Nang makaalis na ako ng bahay, napasok ko ang isang mahabang daan. Doon kasi ako tinuro ng kliyente. Madalas kong nadadaanan ang mahabang daan na yon at yun ang unang beses na pinasok ko ito. Habang nagmamaneho ako ng motor binagalan ko muna ang andar neto at dinukot ang phone sa aking bulsa. Tinawagan ko ang number ng kliyenteng nag-text, mga ilang saglit pa ay sinagot niya na ito. Babae ang sumagot sa tawag ko. Nagpakilala siyang Jeneline at itinuro niya ulit ang eksaktong daan na papasukan ko. Nang makarating na ako sa eksaktong bahay nila, inilibot ko ang mga mata ko sa paligid habang kinakapa ang side stand ng aking motor. Sobrang liblib at mapuno ang paligid ng bahay ni Jeneline. Wala siyang kapitbahay. Napapalibutan ito ng mga puno ng mangga at melina. Tumawag ako kung may tao at ilang saglit pa ay lumabas ang isang babae. Siya daw si Jeneline. Kayo po ba ang gagawa? Tanong niya sa akin. Agad naman akong sumagot at pinapasok nito. Pagpasok ko, tinuro agad ni Jeneline kung saan banda ang ilaw. Nasa bandang kisami ito at nasa loob nito ang wire. Ibinaba ko agad ang aking backpack at kinuha ang mga tools na kakailanganin ko. Nakatornilyo ang bawat box layer ng kisami. Kumuha ako ng tungtungan at nagbaklas ng isa. Nang mabaklas ko ito, pina-off ko muna pansamantala ang main switch. Sobrang dilim ng loob ng kisami kaya nakisuyo ako kay Jeneline na iabot ang flashlight. Si Jeneline ang naging assistant ko nung mga oras na yon. Pagtanlaw ko sa loob ng kisami, sobrang maalikabok at nagulat ako sa nakita ko. Mga bakas ng kung ano ang bumungad sa akin. Inilibot ko ang flashlight sa paligid upang mahanap kung saan papunta ang mga bakas na yon hanggang sa maraming bakas na ang nakita ko sa bandang dulo papunta ng kusina. Hanggang kusina kasi ng bahay ang kisami nito, nasa may bandang sala naman kami. Binaliwala ko na lang ito at nag-focus sa dapat kong gawin. Hinanap ko kung saan banda ang wire ng ilaw. Nasa bandang likodan ko lang pala ito nakapwesto. Tinutukan ko ng flashlight hanggang dulo ng wire at nakita ko na may ngat-ngat ang wire sa may bandang harap ko. Halos mapagot na ang wire. Napangiti ako dahil alam kong ito lang ang dapat kong ayusin. Swerte na din at hindi ko na kailangan pang magbaklas muli ng layer dahil nasa tapat ko na ang dapat kong ayusin. Muli akong nakisuyo kay Jeneline para iabot ang cutter, kutsilyo at electrical tape. Binalatan ko ang wire at ibinaba sa gilid ko ang kutsilyo. Nang matapos ko na itong idugtong habang binabalutan ko ito ng electrical tape, napaisip ako kung paano ito nasira. Paano ito nagkaroon ng ngat-ngat? Inisip ko na lang na baka dagalang ang may gawa nito. Nang makatapos ako, pinatesting ko munang buksan ang main switch para sa ilaw. Pagbukas pa lang ng main switch, nagliwanag na agad ang sala. Ibinaba ko na ang mga tools na ginamit ko. Nang isasara ko na ang kisami, naalala ko na naiwan ko pala ang kutsilyo sa taas kaya kinapa ko na lang ito dahil alam ko naman kung saan ito nakapwesto. Pagkapa ko, bigla akong nasugatan. Nakapako kasi na parang nakatayo ang talim na para bang may nagtayo nito. Matatandaan ko na nakapahiga lang naman ito nang ilapag ko sa kisami.
Nakita ni Jeneline ang nangyari kaya agad naman itong kumuha ng first aid kit. Nang akmang gagamutin niya ang kamay ko, pinigilan ko ito dahil anumang oras maaring dumating ang asawa nito. Naikwento niya kasi na may asawa siyang call center agent, kaya ako na lang ang gumamot sa daliri ko. Baka kasi abutan kami ng asawa niya at bigyan ito ng mali siya. Nang magamot ko na ang daliri ko, ibinalik ko na ang layer box ng kisami at naghanda si Jeneline ng merienda. Habang nakaupo ako sa sopa, nakarinig ako ng mga kalabog sa itaas ng kisami. Doon ay nahiwagaan na ako kung ano ba ang meron sa taas na yon. Dumating si Jeneline, dala ang merienda. Nagtanong ako tungkol dito at wala itong isinagot kundi pag-iling lang. Iniabot niya ang merienda at ibinigay ang bayad sa aking serbisyo. Iniiba niya ang usapan. Tila ba ayaw niyang sabihin kung ano ba ang meron sa kisami. Nang makatapos akong magmerienda, agad na akong nagpaalam at nagpasalamat kay Jeneline. Habang nagmamaneho ako pauwi, hindi maalis sa isip ko ang mga bagay na yon. Mga bakas, kalabog at kung paano tumihaya ang talim ng kutsilyo. Dahilan para masugatan ako. Hanggang ngayon ay sariwa pa ang mga pangyayaring yon. Ano kaya sa palagay nyo ang nilalang na nasa loob ng kisami? Dagalang kaya ito? O may kung anong nilalang na nakatago at naninirahan dito? Kayo na lang po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang, maraming salamat po sa pagbasa ng aking dark experience. Sa mundong ating ginagalawan, marami pa ang nananatiling sikreto. Mga bagay na di pa natin alam at mga bagay na di pa natutuklasan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, maaari mo bang bigyan ng 1 like ang video na ito para maabot natin ang 300 likes para sa video na ito. Kung hilig mo ang mga ganitong klase ng content, mag-subscribe ka na at pakikalembang na rin ang notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload.